Masdan mo ang pinakadakilang stealth bomber sa kasaysayan, ang United States B-2 Sibat. Ay sandali, ito pala ang China Xi'an H-20. May nangopya ba ng assignment dito? Sa episode na ito ng The Infographic Show, paghahambingin natin ang B-2 at H-20 para alamin kung alin ang mas deadly. Noong 2016 kinumpirma ng People's Liberation Army Air Force ng China ang bagong long-range strategic bomber. Simula noon, naging laro ito ng mga anino. Noong 2024 nagbigay ng pahiwatig ang mga opisyal na malapit ng ilantad ang H-20. Nagwala ang social media sa mga malabong video ng mga lumilipad na pakpak na kalaunan ay na lamang mga drone lang pala. O kaya naman ay magaling na computer-generated imagery lang. Hanggang sa huling bahagi ng 2025, wala pang opisyal na pagpapakilala sa runway. Walang gulat at paghanga. Puro mga paunti-unting concept images lang na inilalabas ng state media at maraming napakakumpiyansang mga pangako. Sa papel, ang H-20 ay isang halimaw. Ipinapakita ng Chinese enthusiasts at ilang source na may larawan ng makinang mas magaling kaysa B-2 sa halos lahat ng aspeto. Ipinagmamalaki nila ang abot na 7,000 at 500,000 milya nang hindi nagre-refuel. Isang malaking bilang. At kung totoo ito, maaaring mag-take off ang H-20 mula sa mainland China, tumawid ng Pacific, tamaan ang kanlurang baybayin ng United States at makabalik pa sa isang kaalyadong tanker nang hindi kailanman lumalapag sa lupa. Ipinagmamalaki nilang kayang magdala ng 45 toneladang kargamento, samantalang ang B-2 ay may kapasidad na 20-27 tonelada depende sa setup. May balita na gagamit ito ng 4 na turbofan engine na may serrated nozzle para lumiit ang heat signature at hindi makita ng infrared sensors. Pero maraming pagdududa sa mga pahayag na ito. Kilala ang China sa mga matitinding pangako. Naalala mo ba ang J-20 fighter? Dapat ito ang pangunahing kalaban ng F-22 kahit magaling talaga ang jet na iyon. Matagal itong lumipad gamit ang mahihinang makinang Ruso dahil hindi mapigilan ng China na sumabog o matunaw ang sarili nilang makina. Kinakailangan ng presisyon para ma-master ang low observable na teknolohiya. Hindi lang ito tungkol sa hugis ng eroplano, kundi pati na rin sa kemikal na komposisyon ng pintura at sa mga manufacturing tolerance na sinusukat sa milimetro. Kahit isang maluwag na tornilyo sa stealth bomber, pwedeng magpakita agad sa radar ng kalaban. Matagal nang pinino ng United States ang teknolohiyang ito gamit ang F-100 at 17 Nighthawk B-2, Spirit F-22, Raptor F-35 at B-21 Raider. Ayon sa United States Intelligence, kabilang ang 2,024 at 2,025 ulat, totoo ang H-20. Ngunit posibleng magamit pa ito sa dekada 2030. H-20 ba ay B-2 Overlord o Paper Tiger lang? Tingnan natin sa totoong mundo. Ito na ang malaki. Umiiral lang ang mga eroplanong ito dahil sa stealth. Kung wala, malaki, mabagal at mahal lang silang target. Hindi kayang takasan ng subsonic flying wing ang surface-to-air missile at hindi rin ito pwedeng makipag-dogfight. Ang depensa lang nito ay manatiling hindi makita. Bantog ang stealth ng B-2 Spirit na may radar cross-section na 0 tuldok 00 isa hanggang 0 tuldok 1 square feet. Sa radar operator, ang B-2 ay parang bubuyog o maliit na ibon, hindi parang 170 talampakang bomber dahil sa hugis nito. Walang vertical stabilizers o buntot ang B-2 na nagbabalik ng radar waves. Isa lang itong makinis at tuloy-tuloy na kurba. Malalim sa pakpak na kabaon ang mga makina, gamit ang S-shape na air duct para itago ang fan blade mula sa radar. Hinahaluan ng malamig na hangin ang tambutso at pinapadaan sa pakpak para maitago ang init mula sa infrared sensor sa lupa. Napatunayan ng B-2 ang abilidad nitong makalusot sa pinakamakakapal na air defense network sa mundo. Noong 1979 Kosovo War, lumipad ang mga B-2 mula Missouri papuntang Serbia. Nagbagsak ng JDAMs sa target ng eksakto at bumalik sa base. Ginawa nila ulit ito sa Iraq, sa Libya noong 2024. Ginamit sila para tamaan ang mga target ng Houthi sa Yemen sa lahat ng panahong iyon. At kahit alam ng mga kalaban na nandoon sila, hindi pa kailanman nabaril pababa o tunay na natunton ng targeting radar ang B-2. Malaki ang tsansang gamitin ng H-20 ang parehong disenyo ng pakpak na parang lumilipad. Pareho pa rin ang pisika ng hugis, pero kalahati lang ito ng laban.
May alinlangan ang mga analista sa makina at init management ng H-20. Mas mainit at di kasing epesyente ang turbofan ng China kaysa Amerikano. Kapag uminit ang makina ng H-20 o di perpekto ang disenyo ng mga gilid ng nguso, hindi man makita ng radar ang H-20 pero kitang-kita ito ng infrared sensor. Mas matalino na rin ngayon ang mga radar. May mga low-frequency radar na nakakadetect ng stealth na eroplano pero di ito matutukan para tamaan ng misil. Halimbawa, sa labanan sa Taiwan, lumipad mula Guam ang B-2 Spirit at palihim na pumasok sa himpapawid habang sinisip-sip ng coating nila ang high-frequency waves ng S-4 na raan baterya. Para silang multo, mabilis maghulog ng kargamento sa command center at agad naglalaho bago makalipad ang mga jet ng PLA Air Force. Kung subukang atakihin ng H-20 ang United States Carrier Strike Group sa Philippine Sea, lilipad ito. Habang papalapit sa unang island chain, minomonitor ng E-2D Hawkeye ng United States at advanced radar ng mga barko ang kalangitan. Kung 10% lang ang kabawasan ng stealth coating ng H-20 kumpara sa B-2 o mainit ang mga makina nito, maaaring matukoy ito ng F-35 ng United States Navy. Ang H-20 subsonic at walang depensa ay magpapakawala ng cruise missile mula malayo at agad tatalikod, umaasang tatama ang mga ito. Ginawang standoff strike ang dapat ay penetrating strike na sumisira sa layunin ng stealth bomber. Sa Pacific Theater, distansya ang kalaban. Malawak ang karagatang ito na kailangang tawirin ng mga bomber. Ang B-2 Spirit ay may saklaw na 6,000 at 800 milya, ngunit may lihim itong sandata. Ang port para sa aerial refueling. Halos walang limit ang saklaw ng B-2, depende lang sa tibay ng piloto. Noong Hunyo 2025, 37 oras, tuloy-tuloy na lumipad ang B-2 sa Operation Midnight Hammer para atakihin ang pasilidad nuklear ng Iran. Lumipad ang mga bomber mula Whiteman Air Base sa Missouri, tumawid ng Atlantic, tinarget ang layunin, bumalik sa base at nag-refuel ng 3 beses. Ang H-20, kung totoo ang mga chismis, ay layuning higitan nito. Ang 9,000 milyang abot ay dinisenyo para sa estratehikong layunin, ang ikalawang hanay ng mga isla. Gusto ng China na makalipad mula mainland at mabantaan ang United States bases sa Guam at Hawaii nang walang gamit na aerial tanker. Bakit? Mahina ang fleet ng tanker ng China kumpara sa United States na may daan-daang tanker. Lumalaki man ang Y-20 ng China, maliit pa rin ito. Kapag may digmaan, madaling target ang mga tanker. Sa paggawa ng H-20 na may malalaking fuel tanks, layunin ng China na hindi na kailangan ng tanker para umatake sa Guam. Ito ang epekto ng pagbabago sa misyon laban sa Guam. Ang H-20 na puno ang tangke ng gasolina ay maaaring mag-take off mula sa gitnang China. Maaari itong dumaan sa paikot na ruta para makaiwas sa pagkakatuklas. Magpapakawala ito ng mga cruise missile sa Anderson Air Force Base at babalik sa base. Isa itong nakakatakot na kakayahan na naglalagay sa panganib sa lupaing Amerikano. Gayunpaman, hawak pa rin ng B-2 ang bentahe sa flexibility dahil nangingibabaw ang United States sa larangan ng logistics. Ang B-2 ay kayang umatake saan man sa mundo. Hindi mahalaga kung ang target ay nasa hilagang Korea, Iran o Antarctica. Kayang makarating doon ng B-2. Ang H-20 ay nakatali sa mas mahina nitong support network. Kung gusto nitong lumampas sa Hawaii, halimbawa, papunta sa mainland ng United States, kakailanganin nito ng suporta mula sa mga tanker sa mapanganib na himpapawid. Pero ano nga ba ang silbi ng isang bomber kung hindi naman ito makakapagpasabog ng mga bagay? Ang B-2 Spirit ay may 2 malaking internal weapons buy na kayang magdala ng 40,000 libra ng pampasabog. Versatile ito, kayang magdala ng 80 na 500 pound JDAM para sa 80 target sa isang pasada o 16 na 2,000 at 400 pound na bomba. Pero ang B-2 ay may guided bomb unit, 57 massive ordnance penetrator bilang alas. Ang 3,000 at 1,000 pound na bomba ay dinisenyo para durugin ang bundok at pinalakas na konkreto para sirain ang underground na bunker. At ang B-2 lang ang tanging bomber sa buong mundo na kayang magdala nito. Kung isa kang kalabang leader na nagtatago sa isang malalim na underground command post, ang B-2 lang ang tanging bagay sa mundo na kinatatakutan mo. Ang H-20 ay kaya magdala ng hanggang 45 tonelada o 70,000 pounds. Ang pangunahing sandata ng H-20 ay inaasahang CJ-20 cruise missile at posibleng hypersonic missile. Pinagkakatiwalaan ng China ang standoff weapons
mga misil na pinapaputok mula malayo para iwas sa gupaan sa target. May nuclear capability ang dalawang eroplano. Ang B-2 ay kayang magdala ng B-61 nuclear bomb. Ang H-20 ay magdadala rin ng katulad na nuclear gravity bomb at cruise missiles na kukumpleto sa nuclear triad ng China para makita kung paano babaguhin ng mga sandatang ito ang laro. Sabihin nating ang misyon ay sirain ang isang matibay na bunker complex sa North Korea o Iran. Maaaring mahirapan dito ang H-20 kung aasa lang ito sa cruise missiles. Baka kulang ang kinetic energy nila para butasin ang 60 talampakang kapal ng reinforced concrete. Ang B-2 ay kayang maghulog ng guided bomb unit, 57 munitions of penetration na kayang wasakin ang bunker sa ibabaw nito. Kung ang misyon ay palubugin ang United States aircraft carrier, lamang ang H-20 kung kaya nitong magdala ng hypersonic anti-ship missile. Ini-integrate ng B-2 ang JASSM, ngunit mas nauuna ang China sa hypersonic technology. May hamon sa pag-integrate ng armas sa stealth bomber, mahirap ito. Dapat magbukas at magsara ang bay doors nang hindi naaapektuhan ang stealth profile. Dapat perpekto ang rotary launcher sa bawat gamit. 30 taon na itong ginagawa ng United States, samantalang ngayon pa lang ito ginagawa ng China, kaya malaking bagay iyon. Ngayon, lumipat naman tayo mula sa kung sino ang mas malaki patungo sa kung sino ang mas matalino. Maaaring mas luma na ang B-2 na airframe, pero ang utak nito ay palaging ina-update. Nakakuha ito ng malalaking upgrade sa avionics, radar systems, at mga defensive suite nito. Gumagamit ito ng ASA radar technology na may mababang posibilidad na ma-intercept. Ibig sabihin, kaya ka nitong makita pero hindi mo alam na nakikita ka na pala nito. Naka-integrate ito sa Lynx 16 network na mabilis nagbabahagi ng datos sa F-35 satellite at barko. Mayroon itong defensive management system na automatikong nakakakita ng mga banta mula sa radar ng kalaban at gumagawa ng ruta para iwasan ang mga ito. Tiyak na ang H-20 ay may modernong Chinese avionics, phased array radar, advanced sensors, at AI-assisted targeting. Magaling talaga ang China sa electronics. Dahil mas bago ang airframe ng H-20, mas moderno ang teknolohiya nito kaysa sa 1,970 dekada na teknolohiya ng B-2. Software talaga ang laban at United States ang nangunguna sa sensor fusion algorithms. Ang kakayahan ng isang B-2 na makipag-usap sa isang drone, na nakikipag-usap sa isang satellite, na nakikipag-usap naman sa isang submarine ay antas ng integrasyon na patuloy pang hinahangad ng China. Paano ang human element sa loob ng $1 na makina? Mga pilotong kailangang kumain, matulog at gumamit ng banyo? Ang B-2 Spirit ay sadyang dinisenyo para sa tibay ng tao sa mga matitinding misyon na tumatagal ng maraming oras. Paano mo ito nalalampasan ng maayos? Ang B-2 ay may kasamang camp cot sa likod ng mga upuan para sa pagtulog, microwave, para sa may init na pagkain, at pinakamahalaga, isang stainless steel na chemical toilet. Pinapayagan nito ang crew na magtrabaho ng 2 araw nang hindi lumalapag. Kumusta naman ang H-20? Hindi gaanong alam dito. Pero ayon sa doktrinang militar na inuuna ang makina kaysa operator, maaaring mas simple at mahirap ang sitwasyon na dapat ding isaalang-alang. Nagkakamali ang pagod o gutom na piloto na delikado sa stealth bomber. Pero kahit nakapahinga ang piloto, hindi siya makalilipad kung sira ang eroplano. Madalas nasa hangar ang stealth bomber. Ang B-2 ay kilala dahil nangangailangan ito ng halos 100 at 19 na oras ng maintenance para sa bawat isang oras na lumilipad ito sa ere. Karamihan dito ay para lang inspeksyonin ang radar absorbent na coating. Bagamat labor-intensive ang prosesong ito, na master na ito ng United States gamit ang climate-controlled na hangar at mga technician na 20 taon nang nag-aayos ng mga eroplanong ito. Ngayon pa lang pumapasok ang China sa larangang ito at mas mahirap panatilihin ang fleet ng stealth bombers kaysa gumawa ng prototype. Kapag natuklap ang stealth coating ng H-20 sa hangin ng Pasipiko o laging kailangang i-overhaul ang makina, mas madalas nasa lupa ang fleet kaysa sa ere. Malaki ang kalamangan ng United States dahil marami silang datos sa pagiging maaasahan. Alam nila ang nasisira at paano ayusin. Samantalang magsisimula pa lang matuto ang China. Pagkatapos suriin ang lahat, oras na para bilangin ang puntos. Ilabas ang scorecard para malaman ang mag-uuwi ng ginto. Pagdating sa stealth at teknolohiya, ang B-2 Spirit ang nangunguna. Ang H-20 ay may hamon sa materyales, habang ang B-2 ay mas mataas ang sensor fusion at napatunayang nakadaig sa mga depensa sa himpapawid. Pagdating sa saklaw, ituturing natin itong tabla. Maaaring mas maraming internal na gasolina
ang kayang dalhin ng H-20 sa teorya, pero ang napatunayan ng suporta ng tanker at tibay ng B-2 ay nagpapantay sa laban. Gayunpaman, lamang ang B-2 sa armas at payload dahil sa napatunayan nitong katumpakan at kakayahang magdala ng massive ordnance penetrator na hindi pa nabeberipika sa 45 toneladang claim ng H-20. Malaki ang agwat dahil sa kahandaan. Nakikinabang ang B-2 sa maayos na supply chain at bihasang crew. Sa ngayon, handa na ang B-2 para sa digmaan habang ang H-20 ay wala pa. Panalo ang B-2 Spirit. Sino ang mas nakamamatay? Ang United States B-2 Spirit ay walang kapantay na kampeon sa himpapawid, operational, subok sa labanan at suportado ng pinakamalakas na lohistika sa kasaysayan. Kaya nitong tamaan ang anumang target kahit saan at kailan. Pero ang H-20 sa kabila ng hype ay nananatiling kwento lang, chismis at larawan. Wala pang totoong aksyon sa labanan. Kailangan lang tandaan na ang B-2 ay lumang teknolohiya. Inilunsad pa noong dekada 80. Ang H-20 ay simbolo ng bansang gutom sa pag-unlad at handang gumastos ng bilyon-bilyon para malampasan ang United States. Kung magawa ng H-20 ang mga sinasabing kakayahan, maaaring mapalitan nito ang B-2. Panoorin ang pagkawasak ng pangarap nuklear ng Iran dahil sa United States bunker bomb or i-click ang video na ito.